tayo nauto dyan. So ano, mag-usapan natin, testigo sa ICC. Ano na naman ba ito? Itinanggi ni House Committee on Appropriations Chairperson Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang akusasyon laban sa kanya at House Speaker Martin Romualdez ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Senador... Elizalde Co? Di ba ito yung nagkaso kay ano eh? Ito yung naggain ng kaso kay Banat Bay, di ba? Banat Bay, are you there? Are you there? Ito ba yon? Siya ba yon? Oo, siya ba yung nagkaso sa'yo, itong bago? Are you there? Are you there? Are you there? Ano daw? Tanong natin kay tanong mga Don Drogon. tanong mo. Nakatanggap siya ng A1 information na kinakausap Pala yung saldigo na yun. Tangina, bilyonaryo daw to. ni na dating Senator Antonio Trillanes IV at National Intelligence Coordinating Agency. Kaya naman pala galit na galit kay Banat Bay. Magtropa pits pala tong si Trililing tsaka si Go. Saldi ko. Saldi ko, oo. Grabe na. Kaya naman pala, nag-join force pa kayo mga inayupa kayo, ha? Sino ba tong Saldi na to? Di ba si Saldi ko to? Drogon. Di ba siya to? Oo. Siya yan eh. Director General Ricardo De Leon ang mga retired at active police officials na iniimbestigahan ng International Criminal Court Special Magpapakilo ata ng kalakal na papel si Trillanes eh. Prosecutor. Sa harap umano ito ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Co. Batay sa Ako Bicol Party List Representative, walang nabanggit na pag-testify laban sa kanino man sa ICC sa 2 beses na pagkakataong makapulong nito si Police Major General Romeo Caramat Jr. noong 2023 at kamakailan. Aniya, sa pakikipag-usap ni Speaker Romualdez sa Police Major General, narinig nitong willing si Caramat na sabihin ang lahat ng nalalaman nito kaugnay ng extrajudicial killings o EJKs kapalit ng appointment nito bilang hepe ng pambansang pulisya. Subalit, tinanggihan umano ito ng leader ng Kamara at ipinahayag na ang presidente ang nagtatalaga ng PNP chief at hindi ito maaring mag-endorso kapalit ng anumang konsiderasyon. Ito. May isa pa dito. May marami tayo dyan, no? Iimbitahan sa isasagawang Quad Committee inquiry ng House of Representatives sina dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayaw talaga tumigil ng komite, no? Kakain nyo ng Jollibee. Bidang bangag. Gago! At Senator Ronald Bato de la Rosa, makasaysayan ang pagkakabuo ng Quad Committee na kinabibilangan ng House Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts. Dahil itong pagsamasamahin ang ginagawang investigasyon ng Kamara sa iba't ibang malalaking issue sa bansa. Bilang na daming problema sa Pilipinas, diyan ka lang kayo nagpo-focus. Utara, kaya halos magta-3 taon na si BBM sa sa pagiging presidente, wala naman nangyari sa Pilipinas. Naknan tinapa kayo. Na ang operasyon ng illegal na droga, mga karahasang iniugnay sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS at extrajudicial killings na iniugnay sa anti-drug war ng Duterte administration. Ayon kay Congressman Barbers, target nilang umpisahan ang pagdinig ng Quad Committee sa August 15. Itinanggi naman ng mga chairperson ng mga kasamang komite na politika ang nasa likod ng Quad Committee inquiry. We will invite the former president to enlighten us dun sa issue on the war on drugs, no? And maybe he can shed some information that will be... Guys, pang ilang beses na nila itong ginawa, di ba? Hindi mo sila nagtatagumpay. No? Pang ilang beses na to, di ba?
Request pa muna. help, no, in the writing of the committee report, especially dun sa remedial legislation na plano naming maging produkto nito, no. And his expertise, his wisdom will be appreciated by the Quadcom. Kaya kumalat. Best friend to niya ni Ka Eric. Tropa to ni Ka Eric tsaka ni Ma'am ni Doc Lorraine Badoy. Ito. O, kanta natin. Huwag ka nang mawawala. Ba't yung Pogo dahil doon sa EO13 eh? But of course, this is not a conclusive, by the members of this Quadcom. Oh. Ang sa akin lang po is, of course, may managot dyan. No, kaya nga, gusto kong ibalik. It's the former president that issues the TO. Kung Pogong pag-uusapan, yes, to answer that. Edi wow. English ka pa, kala mo naintindihan kita, tanga. Kala mo naman naintindihan kita, sira ulo. Pinabulaanan ni Congressman Elizalde Co at isang mataas na intelligence official ang aligasyon sa kanila ni Senator Ronald De La Rosa. Hindi raw totoong kinausap nila sila House Speaker Martin Romualdez. Bakit masyado kayong affected? Kung hindi naman pala kayo bakit masyado kayong affected? Gago! Diba? Senator ba to? Bakit affected tong mga punyetang to? Hindi naman pala kayo bakit masyado kayo na-hurt? Kung hindi kayo, huwag kayo masyadong ma-hurt. Ano to? Sakit sa tenga yung may echo. May echo. Anong may echo? May echo na naman ba? May echo na naman ba, guys? Wala naman ata. Pinaglolo ko niyo naman ata ako Okay. Gets ko. Okay, play natin. At ilang dating opisyal ng PNP para idiin ang senador at si dating Pangulong Duterte sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Itinanggi mismo ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo De Leon ang mga aligasyon ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa umano'y pakikipag-usap nila sa mga drug war suspect para idiin sa International Criminal Court o ICC sina De la Rosa at dating Okay, yun naman pala, kinausap naman pala yung mga drug war, yung mga okay. Tapos ngayon, pag nasita-sita na naman kayo, Elizalde Co, magkakaso kayo. Alam nyo itong mga to, ang pares kayo na ugali ni Trililing, ni Trillanes. Ang hilig nyo magpa-epal, pag kayo binalikan, iyakin kayo. Gago! Diba? Nakunanteting. O ngayon, na binalikan kayo ni Senator Bato, iyakin kayo. Pag binalikan kayo ni Banat Bay, magkakaso kayo. Pag napanood nyo itong live ko, magkakaso kayo. Fuck you. Gago! Rodrigo Duterte. Ayon kay Congressman Co, ilang buwan nang nakaraan nang magpunta siya sa townhouse ni House Speaker Martin Romualdez. Naabutan niya roon si dating CIDG Chief Major General Romeo Karamat Jr. na isa sa mga drug suspect ng ICC. Narinig daw ni Co na sinabi ni Karamat na handa siyang isiwalat ang lahat ng kanyang Nagtuturuan na sila ngayon. Okay, play. ang nalalaman tungkol sa extrajudicial killings sa kondisyong itatalaga siyang PNP chief. Pero tinanggihan daw yan ni Romualdez. Nanindigan daw Ayo, promote lang ko. Promote mo lang. The future Prime Minister natin yan. Promote mo lang. Gago! Yan yung nagkaso kay Bay. Kaya nga, yun yung sinasabi ko kanina pa
Ang galing no? Pinopromote talaga si Speaker daw ang House Speaker na nakabase sa tiwala at kumpiyansa ng Pangulo ang mga itinatalagang tao sa pamahalaan. At hindi rin daw mag-e-endorso si Romualdez ng may kapalit. Dagdag pa ni Kong, walang kahit anong nabanggit Sa mga bibitawan ng mga linyahan Anatang sip-sip himod pet ka kay Romualdez Oh, hindi yan magano na walang kapalit. Wow! Gago! Ulo mo, buto mo, baho. Gago! noon tungkol sa pagtestigo laban kanino man sa ICC. Giit pa ni Ko, hindi pa niya kailanman nakita sina dating PNP Chief Oscar Albayalde, NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at dating PNP Chief Intelligence Eleazar Mata na pawang mga suspect din sa drug war. Ayon naman kay NICA Director General Ricardo De Leon, hindi totoo ang paratang ni Senator De La Rosa na kasama siya at si Romualdez sa mga namilit sa ilang opisyal ng pulisya para tumistigo sa ICC laban sa kanila ni dating Pangulong Duterte. Ang totoo raw, sinamahan noon ni De Leon si Karamat nang makipagkita kay Romualdez. Interesado raw kasi si Karamat na maging PNP chief. Gaya ni Congressman Ko, narinig din daw ni De Leon ang alok ni Karamat kay Romualdez na isisiwalat niya ang mga nalalaman niya sa EJK at drug war, pati ang listahan ng mga pangalang target patayin, lingguhang kota at ang proseso ng bayaran kung ibibigay kay Karamat ang inaasam nitong posisyon. Pero nilinaw umano ni Romualdez na nasa kapangyarihan at pagtitiwala ng Pangulo kung sino ang itatalaga at wala raw impluwensya sa ganitong desisyon ang House Speaker. Wow! Gago! Wow! So very plastic Gago! Putahin na talaga itong mga to, no? Oh. Ang daming lumulutang na plastic sa Senado. Sa gobyerno. Tinanggihan daw ni Romualdez ang alok ni Karamat. Wow! Bukod dyan, itinanggi rin ni De Leon na kinausap niya sina Albayalde at Mata para tumestigo sa ICC. Nagbabalita mula sa frontline. Wala akong pakialam sa'yo. Tangin na talaga ito. Tutulong-tulong na kayo, Oh. Kaya pala, nagtutulong-tulong sila. Kaya pala, may umiiyak na rito. Okay. Kaya pala may umiiyak na. Saan na yung umiiyak na yan? Ito, panawagan, ito. We declare, as the PFP, we declare officially its collaboration with the Nationalista Party through the signing of our alliance. Formal lang nakipag-alyansa. Diba? Oo. Ngayon, hahanapin natin yung mga tawag dito yung mga bumabati ko sa mga Duterte. Isa na to. Katabi ni Mark Villar. Ayun pa isa, nasa dulo pa Gago! Nasa Nationalista Party List na pala si Villar. Okay, ito nananawagan na si BBM Ang political party ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Partido Federal ng Pilipinas o PFP sa Nationalista Party na pinamumunuan ni dating Senador Manny Villar. Ang alliance agreement na nilagdaan ay bilang paghahanda sa darating na 2025 elections. Para sa mga opisyal ng dalawang partido, mahalaga ang alyansa na ito sa isinusulong na polisiya ng Administrasyong Marcos na Putang ina, puro kayo sulong. Wala naman nangyayari. Gago! Ulit-ulit na lang yung sulong-sulong na mga ganyan. Hanggang ngayon, wala pa rin. kakaisa. Na importante po ang unity para sa ating bansa. And then basically this alliance is para maging mas malakas ang puwersa ng government in serving the people. Ibig sabihin niya nagkakaisa. Serving the people! Yung tigdo 29 kilo per kilo ng bigas. At pinapabayaran nyo pa, yung ba yun? Yung mga liderato na meron tayo sa Pilipinas. Pag nagkakaisa kasi Sino to, guys? Who is this endangered person? Sino to? Hindi ko kilala itong taon to. Kaya mo na nga. yan, mas lalo Gobernador pala to. Akala ko bodyguard. Gago! Reynaldo Tamayo Jr. Okay.
mapadali na ipakita na dapat lahat tayo na sambayanan ay magkaisa rin. Sa ngayon ay wala pang pinal na listahan ng NP at maging ang PFP para sa kanilang senatorial Nagkalat yung mga plastic na puti, oh. Gago! Ala, nagkalat sila doon, guys. Oh, tupukan, oh. lineup. Dahil dito, 4 na major political parties na ang kaalyado ng PFP. Wow, Kabilang na rito ang naka-CMD, National Unity Party at Nationalist People's Coalition. May panawagan naman ng Pangulo sa nabuong alyansa ukol sa mga personalidad na isasabak sa darating na eleksyon. At ngayon ay paghandaan na natin na Puta na, sumama yung mukha. Gago! Puta na, bumara yung pulburon. Bumara, guys! Bumara! Tingnan nyo. Tayo na, bumara. Utang inang yan. Gago! Bumara eh. Ano sabi nito? Magkano ba bigayan? Mga 500k. Gusto mo ba? Ano kaya nakakatawa dun sa gunggong? Galit na galit dito. Mark Anthony, ano to? Mark Anthony, tayo na. Ang ganda ng pangalan mo. Bakit mo mukha mo, gago? Gago! Mark Anthony pa ang pangalan ng hayop. Pangit mo naman. Gago! Ano, Mark Anthony Panabang? Panabong! Manok ka ba? Gago! Panabang. Akala ko panabong. Putangin, ang ganda ng pangalan, no? Pang-artista, no? Mark Anthony. Pero yung muka, puwet lang ni Mark Anthony. Gago! Gagi, ito na siya, oh. mailagay natin, matulungan natin ang mga kilala natin na talagang iniisip lamang ay hindi ang politika, hindi ang Lakas sa tama! ikaw pa talaga may ganang magsabi doon, BBM. Lakas ng tama mo. Mga kilala natin, mga ano natin. Ulitin natin, ang politika, hindi ang mailagay natin, matulungan natin. Matulungan natin. Akala ko na yung mga Pilipino, yung pala yung mga kakilala nila na hindi daw namumulitika. Galing, palakpakan. Ang lupit talaga ng presidente natin, no? Best president ever talaga to. No? Best president ever in the whole world. Gago! Ang mga kilala natin na talagang iniisip lamang ay hindi ang politika. Wow! Alam mo, BBM, umextra ka sa Batang Quiapo, kailangan yung mga ganyang actingan doon. Gago! Tangina, hindi daw kailangan ng pamumulitika. Ang aga-aga pa nga lang, namumulitika na kayo eh. Ano ba yan? Para basahin yung speech mo na yan? Hindi ba dahil sa pamumulitika? Ay, naku po. Gago! Storm, may galang shoutout. Di ba? Naknantay mangga. Sabi ko siya, paring Bong, magtutulog ka eh. Wala ka na naman sa ayos eh. Hindi ang partido, hindi ang sarili, kung hindi ang ating minamahal na Pilipinas. Oh! Minamahal na Pilipinas na hanggang ngayon yung ibang lugar baha pa rin. Minamahal na Pilipinas, ha? Pagyabang ka ng flood control, wala naman pala. Hayop na yan. Gago! Minamahal na Pilipinas. Punta na, baka kayo lang. Nagmamahalan kayo sa mga sarili-sarili nyo. Nagmamahalan kayo, kanya-kanya kayo sipsipan para maipadaloy yung nananalaytay na kapangyarihan sa bawat isa sa inyo dyan. Gago! Dagdag ng Pangulo, sa paparating na midterm elections, dapat matiyak na ang mga mananalo sa eleksyon ay mga leader na nauunawaan kung papaano isasantabi ang mga personal na pagkakaiba. Eto, Richard Gomez, sino pa iba doon? Nasaan na yun? Saan yung mga pinakita? Etong mga to, kaaway ko to sa TBJ eh.
Si Halusos? Ha? Parang hindi ko kilala baho yan ah. Gago! Si Halusos, ang mga karapat dapat sa Senado, yan. Yan o, yung kalbong yan. Tsaka to, itong mga to, nagtete pare-parehas ng lahat yan eh. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Ito pa, oh, mamo, si Kuya, nabulunan na. Gago! Tangina. Kaya pala umiiyak ngayon. Oo, kaya pala umiiyak. Dahil katinansyan ko. Dahil, ano ba to? Dahil papaawa effect na naman. Okay, wala tayong magagawa doon. Ganyan talaga buhay. Sila nakaupo ngayon, pagbaba naman sa pwesto ng mga yan, doon tayo makakabawi. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.